Pagkatapos, lumabas sila mula sa bulwagan at umalis, at ang pagtalon niya, tumatawa si John Woo, na hindi niya inaasahan na darating ang pagkakataon para suntukin siya ng ganito kabilis. Si Jin, ay nakangiti, ay hindi siya nagsasara ng kanyang mga mata, natatanggapin niya ang resulta. Nagalit si Herjun at sinabing mayroon siyang natural na talento para paakitin ng iba, ngunit hindi tumugon si Jin. Pagkatapos, huminga ng malalim si Herjun at sinabing talagang kailangan niyang manalo sa duel na ito, ngunit kung sakaling matalo siya sa pastahan, talagang siya ay isang tanga. Ginalaw si Jin ng kanyang kamay at sinabing hindi ngayon ang kanilang laban, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita na siya ay natalo ngayon. Tumaas si Jin ng kamay at sinabing, magkita tayo mamaya at maghanda para sa laban. Muli, pumasok si Jin sa training field at tumayo sa harap ng target at nagsanay. Alam niyang hindi mahirap manalo laban sa kay Baek Herjun. Habang si Blackstone, sinabi ng patriarka na gumamit lamang ng rank 3 aura, at si Jinwoo ay rank 4 na Engaten, kaya't maaaring maging madali para sa kanyang kapatid. Sinabi ni Jin na ang kanyang green aura ay napakabilis. At ang estilo ng paglangoy ng kanyang espada ay tumpak. Marami itong pagbabago, kaya't tinatawag itong Falling Flower Sword. Sinabi ni Jin na ang kanyang kapatid na si Herjun ay madalas siyang talunin sa kanyang nakaraang buhay at kinamumuhian siya ng walang dahilan. Palagi siyang nang-aasar sa kanya kasama at kanyang mga kaibigan, kinukuha ang lahat mula sa kanya at itinaboy siya sa tulong ng kanyang mga kasama. Pagkatapos ay sinara ni Jin ang kanyang kamao at sinabing, kahit ano paman, kailangan niyang manalo sa duel na ito. Pagkatapos ay ngumiti siya pababa at tinanong kung mayroon siyang ideya kung paano manalo. Ngunit sinabi ni Blackstone na kailangan niyang gabayan siya. Itinaas ni Blackstone ang daliri at sinabing mag-practice siya sa mga itinuro niya muna. Pagkatapos ay sumagot si Jin na ang paglalagay ng kanyang kalooban sa kanyang espada ay napakahirap gawin. Nagbuntong hininga si Blackstone at nagtanong kung ano ang gusto niyang ilagay sa espada. Ngunit ngumiti si Jin at sumagot, basta't maging solid at mabilis. Nilagay ni Blackstone ang kanyang kamay sa kanyang noo, na parang ipinapakita ang napaka-strong na kapangyarihan sa paraan ng pagkakapanalo. Sinasabi niya kay Jin na ang isa lang ay mahirap na sapat. Huwag maghangad ng dalawang bagay na i-practice, mas mabuti na isang bagay lang. Huminga si Blackstone ng malalim at sinabi, isara ang iyong mga mata at isipin na inilalagay mo ang iyong kalooban sa iyong espada. Ipagpalagay mo ring nakikipaglaban ka sa Baek Herjun. Habang isinasara ni Jin ang kanyang mga mata at mahigpit na hawak ang kanyang espada, ini-imagine niyang nasa paligid siya ni Jun. Samantala, binuksan ni Jin ang kanyang mga mata at nakita ang maraming itim na enerhiya at purple na sinag na kumakalat sa paligid niya, at hinihintay ang kanyang espada. Ngumiti si Blackstone at sinabing parang nakuha na niya ang pakiramdam. Ngunit ang simula ay hindi naman masama. 2 linggo ang lumipas, sa Divine Sword Baek Family Hall, ang lahat ay nagtitipon. Kabilang magkakapatid na Baek na maangas. At naghihintay para sa duel. May isang tao na nagtatanong kung may kabuluhan ba ang duel na ito, ngunit may isa pang sumagot na hindi niya alam. Ngunit hindi kaya ni Jin na magapi ang rank 4 na si Nick Jun. Sinabi ng kapatid na babae ni Jin na ito ay isang pag-aaksaya ng oras, at pagkatapos ay sinabi din ng kanyang kapatid na hindi rin siya nais na pumunta dito. Sinabi ni Mom Han na mamamatay si Jin dito ngayon. Sinabi ng isang tao sa lahat na bago magsimula ang duel, pumasok ang parehong kalahok sa lupa, at dumating sina Jin at Jun. Sinabi ni Jun na gumawa siya ng magandang lugar para sa kanyang libingan, ngunit sinabi ni Jin na hindi niya masasabi yun dahil hindi pa nagsisimula. Nagalit si Jun kay Jin, at pagkatapos ay ngumiti si Jin. Dahil hindi siya tiwala, pagkatapos, depensa ni Jun na ibig sabihin nito ay gusto niyang mamatay siya bago pa man magsimula ang duel, ngunit hindi tumugon si Jin sa kanya. Samantala, ang patriarka at lahat ng naroroon, nakaupo sa sahig at yumuyuko ang kanilang mga ulo upang batiin siya. Matikas na nakatayo ang patriarka, sa harap ng silya at sinabing siya ang mag-ho-host ng duel na ito bilang patriarka. Sinabi ni Jin at Jun, ang duel na ito sa pagitan ng mga lalaki ng magkakaibang ranggo ay magkakaroon ng mahalagang kahulugan para sa iba. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang silya dahil siya ay umuupo. At sinabing ang duel na ito ay magpapatuloy hanggang ang isa ay hindi na makalaban. At papayagan niya ang anumang pag-atake. Umupo ang patriarka sa silya, itinaas ang kanyang kamay upang simulan ang duel. Pagkatapos ng utos ng patriarka,
ang kanyang mga tauhan ay itinaas ang mabigat na martilyo at itinama ito sa kampana ng buong lakas. Sinabi ni June na ang kahulugan ng opisyal na duel ay mapatalsik mula sa Big Monasteryo, ngunit sinabi ni Jean na ito ay Black Wind. Samantala, nagbukas ang status window na nagsasabing nag-aktibo ang Rosa Dunes, Aura Specialty, at Black Aura, maraming Black Aura at Purple na sinag ang kumalat sa paligid. At pagkatapos ay sinabi ni June, ngumingiti, na ito ang unang pagkakataon niyang nakita ito pagkatapos ng unang manifestasyon na seremonya. Naaalala ni Jean ang payo ni Blackstone, huwag matalo ng masyadong mabilis, dahil hindi ito magiging masaya. Si Jean ay naglabas ng kanyang espada at umatake kay June na ang direksyon ay nasa kanyang likod na bahagi. Sinabi ni June na hindi niya naiintindihan kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit ipinahayag ni Jean na ang pagbibiti ng Black Wind ay dapat na aktibo. Samantala, mabilis na ginalaw si June ng kanyang espada, pabalik na bahagi ng kanyang espada at sinabing hindi siya matatalo ng ganito. Gumalaw si June ng kanyang mga paa sa hindi maayos na direksyon at ipinakita ang kanyang espada, sinasabi na kahit hindi niya gamitin ang kanyang rank 3 aura, wala siyang laban sa kanya. Mabilis niyang inihulog ang kanyang espada patungo kay Jean, ngunit lumipat si Jean sa ibang direksyon na iniiwasan ang kanyang atake. Nagalit si Jean at hinampas ang kanyang espada, sinasabi na napaka-ENG niya at maraming salita. Ipinaglagay din ni Jean ang espada sa harap ng kanyang mukha, ngunit hindi ito sumagot. Sinabi ni Blackstone na lumapit sa kanya gamit ang hindi kilalang footwork dahil sa ganitong paraan, ang laban na ito ay hindi matatapos. Sa pamamagitan ng pag-angat ng espada, sabi ni Jean na siya ay kaunti lamang, ngunit sinabi ni Blackstone na ang kanyang footwork ay hindi pa matatag. Ngunit kung siya ay maging maalam sa kanyang range at umiwas, maaaring mag-atake siya. Inatake siya ni June gamit ang espada, ngunit iniiwas ni Jean ang kanyang leeg at naiwas ito. Pagkatapos nito, lumipat si Jean sa dalawang panig bilang pag-iwas, at kahangahangang lumipat patungo sa kanya, at inilapag ni Jean ang kanyang mga hakbang sa sahig ng tahimik. Nahanap siya kay June, ngunit siya ay nakatayo sa likuran niya at sinabi sa kanya, nang may pagyayabang, ibig sabihin ay hinahanap siya. Sinuntok ni Jean si June sa mukha, at nilagyan ni June ng kamay ang kanyang mukha dahil sa sakit. Galit na tinitingnan siya ni June at nag-iisip. Ngayon ay oras na upang ilabas ang espada, ngunit naglabas si June ng mga berdeng sinag mula sa kanyang katawan at sinabing sapat na ang paglalaro. Ang mga berdeng sinag ay kumalat kay June, lumilipat patungo kay Jean, at iniisip niyang magiging seryoso siya. Ngayon ay inilagay ni Jean ang espada at winagayway sa harap ng kanyang sarili at iniisip na siya ay naghahanap, gamit ang kanyang aura. Si Jean, na galit, ay nagmamasid doon. Si June ay tumalo ng mataas na hawak ang kanyang espada. Patuloy na tinitingnan ni Jean siya, iniisip na siya ay napakabilis, at pagkatapos si June ay lumapit sa kanya habang hawak ang kanyang espada, at ang rod ay humahalik at tumatalon upang atakihin siya. Samantala, ang pag-atake kay Jean mula sa magkabilang panig, sa mga balikat at ribs, at dumadaloy ang dugo mula sa sugat. Galit na sinabi ni Jean na pinahirapan siya upang makalapit, ngunit sinabi ni Blackstone na siya ay ranggo 3 lamang mula sa likod, ngunit medyo nakakabahala. Sabi ni Blackstone kay Jean na mananalo lamang siya sa pamamag-aitan ng pagpigil sa kanya na gamitin ang Falling Flower Sword. Matapos na marinig kay Blackstone, naging mas tiwala si Jean at umiikot. Pagkatapos ay iniisip niya na hindi siya mananalo sa pamamagitan ng pagtitiis lamang, ngunit kailangan niyang sirain ang kanyang postura, na aktibo na hawak ang espada at rod, at sinabing siya ay humahanga sa kanyang sining ng pagkuha ng espada at paalang nahiwa pagkatapos makinig sa kanyang kapatid. Ngumiti si Jean, ngunit biglang inihagis ni June ang kanyang espada patungo sa kanya upang atakihin siya. Samantala, lumipat si Jean sa isang panig, ngunit dahil sa talam ng espada, ang kanyang balikat ay napunit at damaloy ang kaunting dugo. Iniisip niya na maaaring ito na ang kanyang katapusan kung magpapakita siya ng kahit anong kahinaan. Dahil sa sakit, iniisip ni Jean na makita siya, kailangan niyang magtagumpay kahit isang beses sa pagkuha ng espada at aktibong nakikita ang espada ni June na naglalabas ng berdeng sinag. Si June ay kumapit kay Jean na nakatayo roon, inilalagay ang kamay sa kanyang baywang at sinabing tapusin na siya ngayon. Samantala, si June ay lumilikha ng malaking magical tornado na umiikot. Ngunit pinapayuhan siya ni Blackstone na kailangan niyang labanan siya ng harapan at huwag na huwag umatras. Mahigpit na hawak ni Jean ang kanyang espada,
iniisip na gusto niyang ilagay ito sa kanyang espada upang maging mas matibay at mabilis na espada. Pagkatapos mag-isip, malakas na iniwasiwas niya ang kanyang espada patungo sa tornado. Isang mahaba na itim na linya, at bigla nawala ang tornado, inilagay ni Jin ang rod sa sahig. Napakabuti ng kanyang kondisyon ay hindi maganda at sinabi niyang sa wakas ay nagawa na niya ito. Matapos makita ang kanyang magic, ipinakita ni Jun sa kanya ang kanyang mga pangil dahil sa galit, na lumilikha ng isang berdeng tornado muli. Nagulat si Jim nang makita niya ang isang tornado at nahuli ang bagyo na dahan-daang papalapit sa kanya. Ngunit siya ay naipit sa tulong ng isang taybak. Tapos kumuha siya ng kanyang taybak at mga bagay. Kaya niyang pigilan ito kung siya ay susuotin ito. Nanatili ito sa aura. Samantala, ang bintana ng status ay bumukas, na nagsasabi na ang kanyang swing swords ay nadagdagan ng isa dahil sa labis na pagsasanay. Tapos tiningnan ni Jin ang isa pang window status, na nagpapahiwatig na ang unang gate ng 10,000 taybak, ang nakakatuwang taybak ay nabuksan na, ang pangalawang gate ng 10,000 taybak, ang malakas na taybak ay nabuksan na. Nagulat si Jin sa pagbasa sa gate ng 10,000 swords. At saka siya nagpasya na siya ay papasok sa isang paraan ng extreme concentration. Si Jin ay aktibong sumusubaybay sa window status na nagsasabi na ang activated super forces ay ngumingiti si Jun. At sinabi niya, sakit ang ma-experience ito pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa sa kanya. Pero ibig sabihin nito ay pagod na siya dito. Samantala, nagulat siya na muli na may nakakakilabot na maraming itim na kahindik-hindik na aura papalapit kay Jin, at ang status window ay nagsasabi na kalagayan ng swordsmanship ni Jin ay nakapaloob na formal na kasiyahan. Mahigpit na hinahawakan ni Jin ang kanyang taybak na may mga bitak dito at sinubukang lumabas. Nabasa ni Jin na ang isang madilim na imperial na bala ang nagawa. Pagkatapos nito, siya nang may puwersa na binuno ang kanyang itim na kahindik-hindik na aura patungo kay Jun sa galit, at ang kanyang itim na lila na aura ay tumama kay Jun, nagtataka na nagmamasid si Jun kung ano ang umiikot doon. Ngunit hindi nagre-react. Tapos iniabante ni Jun ang kanyang taybak at pamalo sa harap ng kanyang mukha. Iniisip, kung hindi niya ito babanggain, mamamatay siya. Sinubukan ni Jun na pigilin ang kanyang lilat itim na aura, ngunit nagulat siya ay bukas ang kanyang mga mata ng buong-buong at iniisip na ang kanyang rank 4 aura ay nababasag. Ang itim at lila na aura ni Jin ay malakas. At ito ay parang kulog at pagsabog. Ang mga patak ng dugo ay tumutulo sa sahig, ang ulap ng alikabok ay nawala doon, at si Jun ay nakaupo sa sahig na tumitingin kay Jin at iniisip kung paano niya nagawa ang lahat ng iyon. Samantala, si Jun ay bumagsak sa sahig, ang kanyang mukha nakahandusay sa lupa at dumudugo. Si Jin na nakatayo doon na may magandang kondisyon, na tumitingin sa kanya habang hawak ang kanyang taybak. Ang mga lalaki ay tumingin doon, huminga ng malalim, iniisip na hindi ito posible. At si Jin ay pagod na inilagay ang kanyang taybak sa lupa. Huminga siya ng malalim, iniisip na siya ay nakagamit ng sobrang aura at nararamdaman ang sakit sa kanyang katawan. Ngumiti si Blackstone at sinabi, habang ginamit niya ang madilim na bala ng Imperial na may pagmamalasakit na lakas, na perpekto sa kanya. At binabati siya sa kanyang pagkuha sa landas ng swordsmanship, ngumiti si Jim tumingin sa kanya at sinabing ngayon lang niya nadinig ang papuri na ganoon. Samantala, ibinaling niya ang kanyang mukha sa patriarka at naghintay ng kanyang tugon. At sinabi niyang tinalo niya si Big Jun, ayon sa kasunduan nila. Habang nakamasid ang kanyang mga kapatid nang may pagtataka. At pagkatapos ay tumingin sila sa patriarka. Habang nakikinig kay Jin na nagsabi na nanalo siya sa pastahan na ito. Pagkatapos makinig kay Jin, tumayo ang patriarka mula sa kanyang upuan at dahan-daang tumawa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jin, ngumiti, at tinanggap na ito ay kanyang tagumpay, ngunit hindi ganun kaganda ang kamalayan ni Jin. Nagulat ang kapatid ni Jin, tumingin doon at iniisip na tinatanggap ng patriarka ang kanyang pagkatalo. Pagkatapos ay naramdaman niya kung ano ang narinig niya. Pagkatapos tumingin siya sa patriarka at iniisip, paano posible na nakipagpustahan siya sa patriarka? Ngunit bakit hindi siya natakot? Sinabi ng patriarka na ngumiti. Sinasabing hindi na niya kailangan pang sumali sa pagsasanay mula ngayon at magagawa na niya ang gusto niya. Tumingin siya sa patriarka at iniisip na nakangiti siya. Ibig sabihin tama si Jin. Yumuko si Jin sa harap ng kanyang ama at nagsabi, salamat sa kanya. Inutusan ng patriarka ang lahat na tapusin na para sa araw na yon. Ngunit pagkatapos ay huminto siya ng saglit.
Tumingin siya kay June na wala sa kamalayan at natutulog sa sahig, at iniisip, nagulat din siya nang makita ang resultang ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa unahan habang iniisip na siya ay rank for swordsman, ngunit hindi siya nanalo kay Jin. Sa parehong araw, sa gusali ng Big Monasteryo, inilagay ni Jim ang kanyang kamay sa kanyang forehead at sinabi na kung wala siyang karanasan sa paggamit ng mapanganib na sandata. Hindi na siya masisilayan ngayon, sinabi ni Blackstone, na ginawa niya ng maayos, at iniisip niya na mahirap tiisin ang mga epekto ng paggamit ng aura at ang kanyang mental state ay nagpapakita ng kamangha-mangha. Iniisip ni Jin na ang kanyang sword path ay magbubukas mismo sa mga pinakadelikadong sandali. Parang pelikula at nakangiti siya. Itinuro ni Blackstone ang bracelet na suot ni Jin sa kanyang kamay at sinabi, parang ito ang susi sa landas ng 10,000 swords. Pagkatapos marinig yun, tumingin si Jin sa kanya at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit sumagot si Blackstone na isipin ito bilang ang layunin na nais niyang maabot bilang isang swordsman. Ipinakita ni Blackstone sa kanya ang dalawang itim na bola at sinabing matutunan niya pa ang tungkol dito habang tinatahak niya ang landas, ngunit hindi pa siya nakapasok kahit sa entrance. Tumingin si Jin sa kanyang mga kamay at sinabi, ibig sabihin, magiging ganito siya tuwing gagamitin niya ang Dark Imperial Bullet. Sumagot si Blackstone, yon ay dahil hindi mo pa makontrol ang iyong aura. Maghintay ka na magkaroon ka ng sapat nito, sa ngayon ay gumamit muna ng mas praktikal na halaga. Bumangon si Jim mula sa kama at sinabi na gusto niyang makita ang kanyang reward. Pagkatapos, nagbukas ang isang status window na nagpakita ng pagkalkula ng kanyang reward para sa kanyang landas. Isa pang status window ang nagsabing nakatanggap siya ng ulat ng 700 puntos, at lahat ng stats ay tataas ng isa dahil sa epekto ng titulo. Tumingin si Jin sa kanila at napagtanto na ang kanyang sword path, ang Dark Imperial Bullet, ay nabuo na. Isinara ni Jin ang kanyang kamao at sinabi, nakuha ko ang 700 puntos, at lahat ng stats na nakita ko dati ay nadagdagan ng isa. Pinapasalamatan siya ni Blackstone. Pagkatapos ay tumango si Jin, tumingin sa kanya at sinabi na nangyari ang lahat ng ito dahil sa kanyang tulong. Isa pang status window ang lumitaw na nagsasabing nagulat niya ang maraming tao sa pagbibigay ng mga hindi inaasahang resulta. Kaya't nakatanggap siya ng 500 bonus na puntos. Mayabang na iniunat ni Jin ang kanyang mga kamay, ngunit nagulat si Blackstone at tumingin sa kanya habang nakaupo sa kama. Inilagay ni Jim ang kanyang kamay sa kanyang baba at sinabi na nakakakuha siya ng bonus na puntos dahil nagulat niya ang mga tao at nararamdaman niyang parang pinipilit siya ng sistema na lumago. Inilagay ni Blackstone ang kanyang daliri sa status window at sinabi, tama ka. At mas marami kang ginugulat, mas maraming puntos ang makukuha mo. Ngumiti si Blackstone at sinabi, well, pinapalago ka nito. Kaya't hindi ito issue, ngunit ibig sabihin, gusto ka ng sistema. Muli, humiga si Jim sa kama, iniunat ang kanyang mga braso at malalim na huminga, nagsasabing, magandang bagay yan. Ngumiti si Jin at inilagay ang kanyang braso sa kanyang noo, at sinabi na hindi niya magagawa ito mag-isa. Pagkatapos, tumingin siya sa bracelet at sinabi, ito ang tumulong kay Jin. Ipinakita ni Blackstone na hindi niya hinahayaan na kahit sino ay hawakan ito, na sinasabing ito ay inaasahan sa kanya. Tumingin si Jin sa kanyang status window kung saan nakasulat ang lahat ng mga marka at sinabi na iniisip niyang itaas ang lahat ng ito sa 31. Sumagot si Blackstone, kung gayon, ang iyong Dark Imperial Bullet ay magiging sa level 2. Sinubukan ni Jim na umupo at sinabi na tataas ito ng antas habang siya'y nagsasanay, at papayagan siyang gumamit ng mas maraming puwersa. Dahil naglalaman ito ng parehong kasiyahan at lakas, buong hangad ni Jin na magsimula ngayon, ngunit sinabi ni Blackstone na hindi dapat. Pagkatapos umupo sa sahig, sinabi ni Jin na siya ay magsasanay pagkatapos maibalik ang kanyang aura, ngunit galit na sinabi ni Blackstone na mamamatay siya. Nagulat si Blackstone sa pagsasabi ni Jim na namatay na siya minsan, kaya't manahimik na lang. Pagkatapos ay iniisip niya, well, nawawala na siya sa kanyang isipan. Samantala, sinabi ng unang empleyado na may hawak na baso, na nakita niyang nanalo si Jin sa duelo, ngunit hindi makapaniwala. Ang isa pang umiinom ng kape ay nagsabing hindi maniniwala ang mga taong hindi nakakita nito. Sinabi pa niya na ang huling pagguhit ng espada ni Young Master Jinwoo patungo kay Jun ay kahindik-hindik. Tinanong ng una kung hindi ba maganda kung sumali siya sa kanyang faction at pagkatapos ay sumagot ang isa pa na hindi niya alam na lumaki siya ng ganito. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang relo at nagsabi na oras na, kaya't umalis na tayo.
Samantala malapit sa gusali, sinabi ng una na hindi niya alam kung aling panig ang magiging mas maganda. At ang isa ay nagsabing palagi siyang nagtatago ng kanyang kapangyarihan. Ang young mistresses na nagngangalang Sian ay kabilang sa pamilyang Divine Swordbeak Family Director. Ang ikaapat na anak ay nagsabi na nagbago ang opinyon ng mga tao kay Jin. Iniisip niyang nakangiti ang kanyang ama sa oras ng duelo, at nagbago ang kanyang ekspresyon na hindi pa niya nakita dati. Naaalala niya at sinabing ito na ang kanyang pagkakataon ngayon pagkatapos ng kanyang duelo. Nawala niya si June ng napakalungkot at siya ay nasugatan pagkatapos ng duelo at nakahiga sa sahig. Itinaas ni Sian ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga empleyado na ipagpatuloy ang plano. Ang kanyang mga empleyado na nakaupo sa sahig ay sumagot ng okay, pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang daliri sa kanyang baba at sinabi na ang 3-rank swordsman ay dapat ipadala kasama si Jin sa isang misyon. Umupo siya sa sahig, nakayuko ang ulo at sinabi, habang si CNO ay nakatayo malapit sa bintana, inilagay ang kanyang kamay doon, ngumiti, at sinabi, munting kapatid, ayaw nila na may magbanta tulad niya sa pamilyang ito. Sa kabilang banda, si Jin ay nagsasanay sa training ground, sinusubukang hugutin ang kanyang espada at buong lakas na itapon ang kanyang aura dito. Ang itim at lilang liwanag ay papunta sa target at bumaon sa lupa. Nagkaroon ng isang malaking pagsabog doon. Pagkatapos ay umupo si Jin sa sahig at sinabi, sa wakas, magagamit ko na ito tuwing kailangan ko. Sinabi ni Jin kay Blackstone na dahil komportable na siya sa paggamit nito ngayon, simulan na natin ang bagong pagsasanay. Pagkatapos ay ngumiti si Blackstone at sinabi kay Jin na dumating na ang bagong misyon. Isa pang status window ang nagsasabing matagumpay niyang natutunan ang sword drawing art at horizontal slash. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang pangunahing pagsasanay. Isa pang status window ang nagsasabing ang kondisyon para sa pagsasanay sa vertical slash, mga benepisyo ng pagtanggap ng misyon, at ang reward ay 700 puntos. Itinuro ni Blackstone ang naunang misyon at sinabi, ito ang pangunahing pamamaraan ng swordsmanship. Ngumiti si Jin at sinabi na hindi niya alam ang tungkol sa footwork, ngunit sumagot si Blackstone habang nakayuko, hindi. Sinabi ni Jin na tiyak na narinig niyang sinabi ang footwork, ngunit galit na sumagot si Blackstone na dapat niyang kumpletuhin ang mga pangunahing galaw kasama ang footwork. Ngumiti si Jim at pabirong sinabi na huwag itong seryosohin, dahil nagbibiro lang siya.